Na-scam ako. Tapos timbangan pala shooting. Mahilig ba kayong bumili sa mga online shops? Kung oo, panoorin nyo tong video na to. Baka magaya kayo dito kay ating content creator na na-scam sa nabili niyang iPad online. Kung bago kayo dito sa page ko, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na meron akong bagong uploads. Na-scam ako. Tapos timbangan pala shooting. Kainin ko talaga. Yung nga, timbangan, Zara. Kaya ako nga, no. Hindi na. Parang yan. Bobo na ko ba? Parang timbangan yun. Pinakabahan ako. I-open mo. Ano kayo pala? Hindi. Timbangan. Bakit? Umorder ka? No, scam. Ba't ano ba in-order mo? iPad. Ayan na yun. Nasan yung ID? Nandyan. Ito na. Binidyoan mo? Oo. Naku, i-report mo yun. Ipapulis mo ah. Hindi nga, ayan nga. Oo, yan yan. So ang sabi ni ate content creator na si Miss Shelu, bumili daw siya ng iPad or ng tablet sa isang online shop. Pero timbangan or weighing scale ang dumating sa kanya. As you can see naman sa video, hindi naman talaga tablet yung dumating. Ang problema, hindi na mention ni ating content creator kung magkano yung na-scam sa kanya or kung ano yung online shop na napagbilihan niya nitong iPad na naging timbangan para sana maiwasan nating lahat. And according to her, nag-file na daw siya ng police report dahil dito. And waiting pa rin ng updates kung meron ba talagang magagawa yung mga police tungkol dito sa nangyaring to. Although may mga comments sa ibang netizens na nangyari na daw sa kanila to, pero wala naman daw nangyari nung nag-file sila ng police report. And wala ding nangyaring refund. So, tempting talaga yung mga online shop ngayon, no? Talagang yung iba pamurahan ng mga gadgets. Ang gaganda ng deals na ino-offer. So, mahuhook ka talaga na bumili sa kanila. Pero sad to say, marami din yung mga scammers ngayon, yung mga budol. Marami na din cases yung mga ganito, yung tipong bumili ng laptop, pero yung dumating puro kahoy. And itong nangyari kay Miss Shelu, yung nag-upload ng video na to, hindi na siya bago sa panahon ngayon. And lagi ko naman sinasabi sa mga vlogs ko tungkol dito na yung mga too good to be true, yung mga super gaganda ng mga offers, yung mga hindi na makatotohanan, yung pagkamura ng kanilang items, i-make sure nyo muna na legit yung mga stores na bibilihan nyo ng mga kung ano-ano. And mas maganda sana kung merong COD or cash on delivery option sa payment method para hindi ka na magbayad online. Dahil sa ganito, kapag COD yung option mo, magbabayad ka lang kapag dumating na nasa kamay mo na yung item na binili mo. And make sure din na buksan nyo muna yung parcel, i-check nyo kung gumagana ba talaga bago kayo maglabas or magbayad sa nag-deliver ng item. Dahil meron ding cases na nagpa-COD sila, oo, pero pag open ng item, ayun, sira naman pala or meron din bumili siya ng laptop, nag-COD siya. Ang problema, hindi niya agad binuksan or chinek yung item kung gumagana and ayun, pag open niya ng parcel, hindi naman pala laptop yung bumili. Parang pera-perasong karton lang yung dumating sa kanya. Sa panahon ngayon, nagkalat na ang masasamang loob mga scammers. Talagang karamihan sa kanila, ginawa ng hanap buhay ang pangloloko ng tao. So, ang lesson dito sa video na to para sa ating mahilig mag-online shopping,
especially yung mga bumibili ng mga sobrang mahal na items, huwag agad magtitiwala sa mga online shop, especially kung walang COD option or cash on delivery option nga. And share ko lang yung experience ko nung gumastos ako ng almost 300,000 sa isang gadget, yung Apple Vision Pro nga. So, binili ko siya sa isang online shop sa Facebook. Mukha naman siyang legit dahil meron siyang 300k plus na followers and COD option naman siya. Ang ginawa ko lang is nag-down payment lang ako ng 65,000 and yung the rest binayaran ko after kong ma-receive yung Apple Vision Pro. And i-add ko lang sa mga online stores dyan, hindi dahil marami siyang followers, yung iba merong 100k, 200k, 300k followers, it doesn't mean na legit na yung store na yun dahil meron nang nabibiling mga followers nowadays. So, double check nyo din muna yung mga followers, kung mga Pilipino ba yung mga naka-follow, kung mga legit ba talagang tao yung naka-follow sa page na yon, dahil kung hindi, baka ma-scam din kayo dahil sobrang bilis ng magpadami ng mga robot na followers ngayon. So, wag din kayong mag-base sa number of followers para mag-check kung legit ba talaga yung store na bibilihan nyo. So, pag may pera na involve tulad ng ganito, wag agad send ng pera para hindi mangyari sa inyo yung nangyari kay Miss Shelo. Ugaliing mag-research muna, mag-check ng reviews ng mga customers or yung mga bumili na ng product nila. At libre naman ang mga search engine dyan, libre naman ng Google, libre naman ng Facebook. I-check nyo muna yung credential or pwede nyo ding i-check kung meron ba silang bad records mula sa mga netizens or mga nabudol nila dahil for sure hindi lang naman ito yung unang beses na nang scam sila ng tao. So, gamitin muna lahat ng resources. Sobrang dami niyan online bago makipag-transact online. Especially kung sobrang laki ng pera or halaga ng pera ang involve. Laging tatandaan, walang manloloko kung walang nagpapaloko. So, use our resources wisely. Or mas maganda nga kung merong COD or cash on delivery option para hindi na kayo maglabas ng malaking pera bago nyo pa ma-receive yung item na bibilihin nyo. Kayo ba? Na-experience nyo na bang ma-scam online? Ano ang ginagawa nyong steps para makaiwas sa mga scammers online? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated every time na may bago akong videos. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.